Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Parang hindi pa ata nabubura yung record eh. Diba? Banat bay! Ito yun oh! Kilala niyo yan? Ayan ang bola ni sino ba tong artista na to? Yan ang bola ni Tom Hanks sa pelikulang Castaway. Utayla oh. Utayla kamukha, di ba? Tingnan mo yung buhok. Tingnan mo yung buhok, ganyan na ganyan. Pati yung bulbul sa baba, ganyan na ganyan din. Wilson ni Mal. O, di ba? Oh, doon pa lang panalo na ako eh. Back to topic na tayo. Tapos na. Durog na yan. Oh, hindi na makakabangon yung mga yan. Kawawa naman. Oy, Wilson, yung dagat doon, bisitahin mo. Yung panginang yan, doon pa lang. Bula ka lang pala. Okay, eto na. Talaga, magta-topic na tayo. Ano na tayo? Focus na tayo sa topic ha. Eto, ang estratehiya ng mga Romualdez para makalakad. Para makaladkad tayo sa giyera. Ito po daw yung yung mga strategy ng mga Romualdez para daw makaladkad tayo ng mga Pilipino sa sa gera. Okay no, tapos na tayo doon ha, wag na natin banatan, baka nag-iiyakan na, kawawa naman. Oh, eto panoorin natin to. Amerika, binili tayo sa Espanya kasi nga siya ay nagdeklara ng kanyang kalayaan galing sa Great Britain dahil siya ay naging colony rin. So medyo naiinggit, wala siyang colony. So kung hindi siya nagkaroon ng colony, bibili siya ng colony. So binili niya yan. Pero bakit Pilipinas ang binili? Kasi unang-una, ang Pilipinas, syempre, nandiyan yung tanging yaman natin. Talaga namang dati-dati pa, talagang pinili. Shoutout, Sherry Vlog. Ma'am Tess, shoutout. Merkado. Kinakailangan nila ng niche market sa Asia, no? Bagong merkado sa Asia dahil sila ay bagong independenteng bansa. Pero pinaka-importante, pag ikaw ay galing sa Amerika at papunta ka ng Asia, dadaan ka ng Pacific Ocean. Ang unang-unang mong dadaanan, siyempre, yung mga Hawaii, mga Guam, pero pagkatapos ng Guam, Marianas Island. Wait lang putulin ko lang kayo. Naalala niyo yung nangyari kay Senior Marcos, kay Ferdinand Marcos Senior? Natatandaan niyo yun? Baka nakakalimot po ata tayo or yung mga vlogger dyan sa kabila na ang tumarantado dati kay Ferdinand Marcos ay tatay ni Romualdez. Tandaan nyo yan. Oh, totoo yan. Baka nakakalimot tayo. Baka hindi nyo maalala na ang nanghamak kay Ferdinand Marcos Sr. ay walang iba kundi ang ama ni Tamba. Baka nakakalimot tayo. Baka lang, pinapaalala ko lang. At baka mangyari yun ngayon. Baka lang naman. Baka mangyari ngayon yun. Kasi nakikita ko sa nangyayari, no, na yung, eto, aminado ako kasi baka may mangbara sa akin. Bakit? Naabutan mo na ba yun? Naabutan mo ba yung si Ferdinand Marcos? Of course, hindi. 16 years old nga lang, di ba? Malamang hindi. Huwag kang tanga. Kaya, kaya ako nalaman yan. Nagre-research kasi ako. Nagbabasa ako nagbabasa. Minsan basa-basa din kayo. Tapos todo tanggol kayo kay Tamba. Sunod-sunuran kayo kay Tamba. Hindi nyo ba alam ang history ng Tamba na yan? Na kung ano yung ginawa niya dati kay Ferdinand Marcos, yung tatay ni Tamba? Baka nakakalimot to kayo. Oh, yung mga dyan,
yung mga mas may edad sa akin. Alam nyo to. Na ang tumarantado at sumira kay Ferdinand Marcos Sr. walang iba kundi ang tatay ni Tamba. Baka nakakalimot kayo, pinapaalala ko lang. Kasi nakikita ko ngayon, parang yung ginagawa ng tatay niya, ginagawa niya rin ngayon. May kasabihan nga, sabi ni Sir Ayi, please subscribe, Sir Ayi, no? May kasabihan nga, ang history, nawala, wait lang. Ang history, may kasabihan nga, history repeat itself. Kayo, putay na proud kayo kay Tamba, na suportado siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba alam ang ginawa ng kanyang ama noon? Nang dahil dyan sa tatay ni Tamba, nagkaleche-leche ang Ferdinand Marcos Sr. noon. Baka nakakalimot kayo. Research ha. Sa totosin, maging proud pa nga kayo sa amin mga DDS vlogger eh. Alam nyo kung bakit? Dahil sa amin nalalaman nyo to. Alam ko hindi nyo to alam. Ay na proud kayo, tinatarantado. Unti-unting ginagapang pailalim ang pangulo nyo. Hindi nyo alam. Tapos ngayon proud kayo. Mag-research kasi kayo. Kaya namin sinasabi ito kasi nga ayaw namin na matulad etong si Pangulong Bongbong Marcos sa tatay niya na tinarantado mismo siya ng tatay din ni Tamba. Okay? Bars again, motherfucker. Pilipinas na. Ano ibig sabihin? Binili nila tayo dahil sa ating tanging yaman, dahil sa ating merkado, at dahil tayo yung kanilang foothold sa Asia. At dahil doon pa man, ang China naman at talagang ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Galit. Talagang sila pinakamalaking populasyon. At talagang napakatanda ng kanilang sibilisasyon. Siyempre, nakatingin sila sa China hindi lang para sa merkado, kundi nakatingin din sila sa China dahil alam nila na darating ang panahon na magiging pinakamalakas na bansa muli ang China. Dahil wag natin kalimutan, ang mga Chino po ay talaga nung panahon ng kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, sila nagdala ng spaghetti sa Italy, sila sa buong mundo, no? Sila yung talagang na ngayon ay ina-adapt na natin dahil sila yung maritime power na worldwide. So talagang nagkaroon po ng punto na superpower ang China. Kaya nga ang tingin nila, they are the Middle Kingdom. Sila yung nasa gitna ng buong kaigdigan. Now, dahil yan ang intensyon ng Amerika, huwag niyong kakalimutan na kaya importante na nung binili nila tayo, talagang isa sa intention nila ay magkaroon sila ng base militar dito. Ay, maraming salamat po, Ma'am Ruby. Thank you. Ito pa. Bilib na bilib sila sa Amerika. Hindi bobo pa talaga kayo? Bilib na bilib kayo sa isang bansa na dati binili tayo? Bilib na bilib kayo? Ako wala naman, hindi ko kinakampihan dito yung China. Ang akin kasi dito, no, sana bago nyo batikusin si Tatay Digong about China, isipin nyo muna kung may kinalaman siya doon. Sana bilib na bilib kayo sa Amerika. Baka mamaya magulat na lang tayo, may mga tali na tayo sa leeg. Na hila-hila na tayo ng mga Amerikano. Diyan kayo mag-ano yan ang isipin nyo. Eto, tong ginagawa natin sa YouTube, maaaring biglang magbago to ng isang iglap. Tandaan nyo yan. No? Lalo't hindi tayo masyadong maingat. Etong nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas natin, dapat kabahan kayo dyan. Hindi basta-basta to, hindi to biro. Magugulat na lang tayo, biglang kinabukasan, may mga Amerikano na sa pintuan natin. May hawak-hawak na kadena na para isabit sa leeg natin at hilahin na tayo. Diyan kayo magtaka. Diyan kayo matakot. Tapos ngayon, proud na proud kayo? Na, galing-galing ni Tamba. Galing ni Tamba.
Kaya na nung ginaling niya, kung alam niyo lang yung history na ginawa niyan. Ewan ko nga lang dito kay Pangulong Bongbong Marcos, ba't nagpapauto siya eh. Hindi niya ata, ewan ko ba, kung minsan ang hirap na lang din talaga magpaliwanag. No? Mami Vilma, shoutout. Ang hirap minsan magpaliwanag, no? Minsan napapaisip ka eh, ginawa na sa tatay mo. Tapos ginagawa ng paunti-unti sa'yo. Hindi ka pa ba nadadala? Ewan ko ba? Kung talagang interesado sila sa Asia at sa China, dapat meron silang jumping board. At kung titignan nyo naman kung gaano kalapit talaga ang Taiwan, nakabahagi ng China, sa Ilocos Norte, talaga naman pwede mo languyin. Literally, we are the stepping stone to China. So ang mga pangyayari ngayon na umiinit ang dirian ng China at ng Amerika, ang pinagmumulan dyan, yung hindi matanggap ng mga Amerikano na hindi na lang sila ang pinakamalakas at pinakamayaman ng bansa sa daigdig. Tama. Dati ang hirap-hirap ng China, pero in a span of about 20 years, pangalawang pinakamayamang bansa na siya. Actually, kung tutuusin mo, kung di mo kukonsider ang populasyon, kung i-consider mo lang yung kapital at saka yung produksyon ng China, naunahan na niya ang Amerika. Kaya lang, ang ating batayan per capita. Merci, shoutout. Kaya, kada ulo, dahil bilyon ang populasyon ng China, o compare sa Amerika ng 300 million, mas malaki pa rin ang Amerika. Pero hindi, talagang etong Amerika tsaka China, matagal na talagang magkalaban talaga tong dalawang to. Kasi nga itong mga Amerikano, ayaw na ayaw talaga nila nagpapatalo. Gusto nila sila lagi lamang. Hindi na rin kasi talagang hindi na rin talaga kasi biro ang China ngayon. Oo, kaya nga tayo yung kawawa dito eh. Kawawa tayo dito, alam niyo kung bakit. Papasukin ng gobyerno natin ng Amerikano. Tapos yung Pilipinas, may hidwaan sila, ang China at Pilipinas may konting iringan about sa West Philippine Sea. Isipin nyo maigi, nasa gitna tayo. Kaya na kapag nagkagulo, kawawa tayo dito. Bakit? Yung gobyerno natin makakawawa? Hindi. Ang daming protection yan. Tayo na mga Pilipino ang kawawa dito kapag nangyari yan. Ano, Boss Jay? History repeats itself. Bakit? real terms, mas marami na pong pera ang China. So kakaba-kaba ngayon ng Amerika dahil hindi nila maisip na anong magiging hugis ng daigdig na hindi sila pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Gusto kasi nila, lagi sila. Kaya nila pilit na hinahamon ang China. Pumutok ang gyera sa Ukraine. Pumutok ang gulo sa gitnang silangan. So gustuhin man nilang i-challenge ang China ngayon, hindi naman sila po pwede magbukas na naman at pangatlong gyera bukod dun sa Ukraine at sa gitnang silangan na hindi na sila Tsaka ang technique po ng Amerika ganito. Halimbawa, katulad niyan, Pilipinas, no? Minsan nga ang ginagawa nila parang nagtatanim sila ng gulo eh. Paano ko ba nasabi na nagtatanim ng gulo? Parang alam mo 'yon, tipong gusto niyang paggawayin nila ang Pilipinas at China. Tapos pag nag-aaway na yung dalawang bansa, biglang sisingit sila. Oo, pag nakasingit sila dun sa awayan na 'yon, at syempre kakampihan nila ang Pilipinas. Kapag nakampihan nila yung Pilipinas, hanggang sa maaari, kokontrolin ka na nila. Ayan yung technique ng mga Amerikano. Tutulungan kanila, pag natulungan kanila, pag nanghingi sila ng kapalit, sure ball, kokontrolin kanila. Gagamitin kanila. Oh, totoo yan. Mag-research kasi kayo. Joke lang. Galit na naman eh. Yan ang strategy ng mga Amerikano. Tutulong sila. Pagtapos kanilang tulungan, uunti-untiin ka na nila na kukontrolin. Kapag nakontrol ka na nila, ayun na. Tapos kukunin na nila yung mga kukontrolin na lahat, pati yung batas natin, sila na bahala. No, ayun yung strategy ng mga Amerikano. Hindi ko kinakampihan dito yung China. Ang akin lang, ilayo sana tayo ng ating gobyerno sa gera.
Kasi sila, pag nagkagera naman dito sa Pilipinas, sila, isang text lang dyan sa mga private jet nila, lipad na sila. Paano tayo? Buti sana kung may kapangyarihan ako ni Goku. Maghawak-hawak lang kayo ng kamay, isang teleport lang yan. Diba? Isang teleport lang yan. Nakaalis na agad tayo. Wala naman akong kapangyarihan lang ganun. Paano tayo dito? Nga. Sasaluhin na lang natin yung mga bala. Tas yung mga Amerikano nasa likod natin. Di kayo nag-iisip, proud na proud kayo. Sana unti-unti nang kinakain ng ibang bansa yung bansa natin, di kayo nakakahalata. Mga bobo. So yan po yung context. High blood. Pagdating sa Amerika, gusto talaga nilang i-challenge ang China. Kaya naghahanap yan ng gulo. At bago natin kalimutan, ang ekonomiya ng Amerika nakasalalay din sa gera. Diba? Pero sa ngayon, narinig nyo? Hindi nila kakayanin na makipaglaban sa 3 gera. Sa Ukraine, sa Gitnang Silangan, at dito sa Asia. So ipopostpone nila yan. Ang strategiya ni James Romualdez, talagang hindi natin kakayanin ng China. Kapag ginalit natin ang China at naging aggressive ang China, baka naman maengganyo natin ang Amerika na maski meron ng gulo sa Ukraine at meron ng gulo dito sa Gitnang Silangan, makigulo pa rin sila dito sa Asia Pacific. Dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinuprovoke talaga nila ang China para maging aggressive nang sa ganun, pwede silang tumakbo sa Amerika para saklolohan tayo. Diba? Eto, hindi ko to napanood ngayon ko lang to pinanood. Kaya tama lahat ng sinabi ko. Tugma sa sinabi ni Atty. Roque. Tingnan mo, isipin nyo panoorin nyo kung paano inisin ng gobyerno natin ng China. Kasi alam ng gobyerno natin na kapag nagkagulo, tutulungan tayo na Amerikano. Tapos tapos yung gobyerno natin magpapatulong sa Amerikano, magpapakampi. Tapos yung gobyerno naman natin, kasi nga malaki ang utang na loob sa Amerikano, kaya magbubuwis din naman, kailangan din tayo pakinabangan ng mga Amerikano. Kung ano yung hilingin ng Amerikano, ibibigay natin. Baka nga mamaya, baka nga ngayon yung tax na binabayaran natin, mga Amerikano na rin yung nakikinabang. Sorry. Nadulas ako. Tingnan nyo kung gaano banatan ng Pilipinas yung ng gobyerno natin yung tawag dito, yung China. Grabe, 'di ba? Kaya yung China naman nagagalit. No? Kaya yung mga vlogger diyan tuwang-tuwa pa na nagagalit ang China. Kapag yan lumusob dito sa atin. Tangina niyo mga bobo talaga kayo. Yung palibasa yung iba kasi dito nasa abroad kaya wala silang pakialam. Dito sa mga tansu vlogger, yung iba nasa ibang bansa Pag ang China lumusob yan sa Pilipinas sa sobrang inis nila na panggagago ng ating gobyerno. At kapag siyempre magpapatulong naman ang Pilipinas sa Amerika, yun ang kakampi natin. Ngayon yung sinusuportahan ng gobyerno natin ngayon So, yung mga Pilipino, maiipit sa gulo. Maiipit talaga. Ngayon, sige, sabihin na natin na Amerikano ang pinakamalakas na bansa dito sa mundo. Andun na tayo na yun. Alam naman natin yan. Diba? Tax, matagal nang dahil baon tayo sa utang sa World Bank. Isa lang si Rai. Edi matatalo ng Amerika ang China kasi alam naman natin na malakas ang Amerika. Pag natalo ng Amerika ang China, wala na. Para tayong mga aso na lang dito. Kulang na lang, sasabitan tayo ng ng kadena sa leeg natin. Tapos sihilahin.
Pag napagtripan pa tayo, papatay na lang tayo basta-basta. Bakit? Anong lakas ng... Eto hindi ko naman sa minamalit yung bansa natin. Anong lakas ng Pilipinas para lumaban sa Amerika? Yan ang tanong dyan. Anong lakas ng Pilipinas para lumaban sa Amerika? Wala, di ba? Hindi natin yung kakayanin. Hindi ko naman sa minamalit yung kakayanan natin. Kung tagaan lang, kaya natin sila. Kung suntukan, mas kakayanin natin sila, tagaan. Pero yung mga high-tech na mga kagamitan, lusaw tayo dito. Yan ang hindi iniisip ng mga vlogger na mga tansuan. Kasi nga, pera. Akala kasi nila, porket high-tech na rin tayo, Pilipinas, ay hindi mangyayari yan. Alalahanin nyo, malapit na. Pag nangyari yan, wag naman din sana, no? Ipanalangin natin na wag naman na sana ring mangyari yan. Yan ang katakutan nyo. Bandang uli, magsisisi din kayo. Akala nyo yung pinagtatanggol nyo ngayon? So, tutulungan kayo niyan? Ha? Akala nyo tutulungan kayo niyan pag nasa gipitan na? Nga, gago. Lilipad na lang yan dun sa ibang bansa. Dun na yung maninirahan. Tayo rito yung kawawa. Lalo na yan, si Banat Bay. Gagawin. Si Banateros. Si Boss Dada. Kakabitan ng yung sa kalabaw. Anong tawag doon? Ito, joke lang ha. Baka may mapiko na. Kakabitan ng angkla dito sa leeg. Gagawing kalabaw. Ako naman, gagawing kuliglig. Alam niyo yung kuliglig? Sa probinsya yon, pang ng mga palay yun. Si Banat Bay, kasi maraming inis na kay Banat Bay, lalo na si Remulli Gagawin kay Banat Bay, ano ba magandang gawin kay Banat Bay? Basta yun na yun. Sabi, si Banat Bay may US visa daw. May USB. Pinapakuha niya na nga ako kaso hindi ako marunong Hindi ako marunong kumuha ng visa paano yan? Ito pa. Paano yan pag nakita nyo kami sa Hong Kong nila Banat Bay? Ay naku po, iyak sila. Tayo na si Jay nakarating na ng Hong Kong. Ito may isa po ako, yan si Ma'am Kat. Sabi niya, para iwas stress ka Jay, punta ka dito sa Australia, ako bahala ng pamasahe mo. Totoo, nanonood si Ma'am Kat. Ako bahala ng pamasahe mo. Kuha ka nga lang ng visa mo, ng passport. Sabi ko, naku po, hindi ako marunong nun. Yan lang hindi ko alam. Punta na, nandun ako. Australia. Ay, sana tumabasher ko dyan. Dito ako sa Australia, motherfucker. Galit na galit siguro, no? Galit na galit sila siguro, no? Pag nandun na ako. Ay, motherfucker, nandito na ako sa Australia. Kamusta kayo dyan sa Pinas? Mga mukha pa rin kayo, mga libag. Japan pala. Japan yun, tiyak bossing Jay Guevara. Japan, okay. Japan. Makikita ko dun si Sunshine. Sa Nature Garden. Baby, si Sunshine. Japan ba yun? Korean nata yun no? Japan ba yun, si Sunshine? Sa airport? Oo, yung babae dun. Makakita ako dun ng mga Sunshine. Pag uwi ko dito, may jowa lang ako, Haponesa. Taiwan pala si Sunshine. Putek na yun, Taiwan pala yun. sorry, di ko alam Taiwan pala si Sunshine. Kala ko pa naman Japan. Pero marami magaganda sa Japan, di ba? Marami magaganda, di ba? Magaganda sa Japan. Kuha ka ng Japan visa. Sige, kuha ko, sir. Kukuha ko, promise. Tapos pag uwi ko, may bit-bit na ako chicks, from Japan, Puta na lang, lalaki o bata lilibag, sarap naman yan, G.
Si Maria Ozawa. Uy, ano ko yan si Maria Ozawa, tawag dito, childhood hero ko yan. Oo, si Maria Ozawa. Kilala niyo ba yan? Childhood hero ko yan. Ang galing sumuntok niyan. Ay, yung sila mami hindi yata kilala si Maria Ozawa. Yung mga vlogger sa kabila, ang childhood hero nila si si Mia Khalifa. Kakulay nila eh. Malibag din eh. Okay na ako kay Maria Ozawa. So okay na ako doon, no? Ay, mami. Ay, joke lang guys, ha? Ma-open kayo. Tuta na, palumpalo, no? Tapos sinuwi ko rito si Maria Ozawa, no? Alam ko nasa 40 na yun si Maria Ozawa kasi bata pa ako, napapanood ko na yun. Papanood ko na yun eh. Bata pa. Sino yung mga yan? Childhood hero namin yan, no? Ayan, tanungin mo dyan kay Abilino. Oo, tinatawag ko pa yung mga tropa ko nun. Sabi ko, akit tayo sa Santol. Doon makikita natin si Maria Ozawa. Wisit! Akit tayo, ako. Dito tayo, tara. Dito tayo sa taas. Dali mo yung cellphone mo. Panoorin natin yung gayahin natin yung kung paano ispadahin ni Maria Ozawa yung mga kalaban niya. Oo. Ano to? Mainggit si Ninyo. Ang matututunan ko sa salitang Japanese, Kimoti? Kimoti moto? Alam mo yung meaning nun? Hayop. Kilala niyo pala si Maria Ozawa. Kala ko din nyo kilala. Okay, dito na tayo. Puro mga Maria Ozawa pinagsasabi nyo, napaghahalataan kayo. Totoo naman, no? Naging childhood hero namin ni Abilino yun eh. Tsaka ni DJ Kyle eh. Diba, DJ? Diba? Naging childhood hero natin yun eh. Hindi ba kayo panoorin nun lalo't pag patulog ka na? Oo, sarap panoorin nun. Isang bago ka maligo, CR, gaganong-ganon ko pa. Darna! Alam. Type na type ni Cesar Montano yun. Kaya nga eh. Pero ang ganda pa rin ngayon, no? Kahit na 40 years old na siya, no? 45 bata. Oo, parang gusto ko pa rin siyang kunin sa Japan. Hindi ako aamin, bro. Naku, isa ko rin eh. Isa ka rin sa dati umaakit tayo sa Santol eh. Kumukupit ka pa sa tindahan ng nanay mo para may pang-load tayo. Tigilan mo ako. Kupit yan, no? Si DJ, oh. Sabi ko, tol, kupit ka muna sa nanay mo ng 100. Para may load tayo. Anli. Oo, tapos umakit kami dun sa taas. Bakbakan. Okay, ayan na. Sorry. Nasingit. Dalawang banggaan. Alam niyo po, ang rule sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rule sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nag-drive tayo sa left side. Ang mga English sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side para nakikita natin. Si Jana Berrientos? Diba? Pero kapag English rule, right side. Tawag ko si Jana Berrientos? Lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nanggagaling sa left side. Uy, asan na yung viewers natin? 1K, asan na? Hindi siya dapat naroon. Dahil hindi dyan ang overtaking. Dapat nasa kabila siya. Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinurubok natin ang China, lalong magiging aggressive ang China. Tama. Gumagamit na ngayon ng water cannon at baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Lusog na Amerika, Mutual Defense Treaty. Yan, yung sinasabi ko kanina. Ayun yung sinasabi ko kanina na kapag nagalit ng gusto ang China,
lalabas si Maria Ozawa, Sorry. Lalabas ang mga Amerikano. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, tapos ngayon tuwang-tuwa pa kayo na kakampi natin ng mga Amerikano. Mami Rena Bayer, love you, Mami. Tuwang-tuwa kayo sa mga Amerikano na tinutulungan tayo. Hindi nyo alam, ginagawa lang tayong pain para sa mga Chino. Ano kami, di ba yan ang palagi yung pangako? Recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika Hindi sa po ako Asia. si Coach. Guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. Ano? Yan ang palagi yung pangako. Recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia. Guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. Yun lang. Ngayon, proud na proud kayo sa Amerika. Tangina, sabi ko sa inyo, tandaan nyo tong sinabi ko, mga kababayan. Kapag sa oras na mangyari yan, sana wag naman po, no? Sana wag naman dahil ang daming kawawang mga kababayan natin. Lalo-lalo na yung mga kababaihan, mga senior, at mga bata. Kami, mga lalaki, okay lang. Kaya namin depensahan ng sarili namin. Kayo, alam ko rin na hindi ko naman sa minamaliit ang kakayanan ng mga babae. Pero syempre iba pa rin yung lakas namin ng mga lalaki. Diba? Nung hindi iniisip ng mga bobong vlogger. Proud na sa Amerika daw tayo. Hindi nyo alam, gagawin lang tayong pain ng mga yan. Hindi ko rin naman din sinasabi na mas kampihan natin ng China. No? Ang isipin sana natin is maging ang kagustuhan lang naman namin ng mga vlogger, ng mga DDS na maging neutral sana ang gobyerno. Maging neutral. Hindi yung yan ginagalit ng gobyerno natin ng China. Pag nagalit ang China, lulusob ang Amerika. Kawawa tayo. Si Tamba doon, nasa ere. Lipad na. Puntang Jakarta. Diba? Yung hindi nyo nagigits Importante lang sa kanilang Pilipinas. Dahil kung gusto nila talaga makipaggera sa China para talagang hindi na siya maging banta sa Amerika, gagamitin nila ang Pilipinas as battleground at dahilan. Pero hindi ngayon na dalawa ng gera ang nangyayari. Yan ang strategiya ng mga Romualdez. Tanggapin na rin. Estratehiya ng mga Romualdez na nangyari din yan nung panahon ni Pangulong Ferdinand Senior Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, magbasa muna kasi kayo ng history. Puro kayo salita na bobo si Jay, hindi marunong sa politics. Kung bobo ako, ba't ko alam yan? Tas kayo, hindi. O sino mas bobo sa atin ngayon? Baka nga ultimo nung mga ibang vlog ko dyan, nagugulat kayo, ba't alam ko? Tapos kayo, hindi. Na mga Pilipino, talagang maka-Amerikano. Kasi natutong mga Amerikano, sinakop nila tayo. Kasi ako kay Maria Ozawa ako, loko sa Amerikano. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Sinakop nila muna ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya ngayon, Apple ang gusto natin kesa sa mangga. At dahil tayo nga ay colonial-minded na, dahil brainwash na tayo, kakampit tayo sa Visit Amerika. ka, Ma'am Shairi. Sa mga China, huwag niyong isipin na... Ano ba naman yan? Ito, si Attorney Roque wala di sa ayos. Nagbablog dyan, tapos may tatawag bigla. Maayos ka, Attorney Roque, ha? Nagbablog kami sa'yo. Ay, shoutout po mga kay Ma'am Josepina Danduan. Nasa dugo talaga ang korap. Promise, hindi lang... mahirap lang po kasing ay Sir Noel Chavez, mahirap lang pong banggitin yung tatay ni Tamba kasi baka mamaya maano tayo mahirap lang banggitin yung pangalan, pero sa tutusin yan, ganyan na ganyan yung ginagawa dati, kaya nasira si Ferdinand Marcos dahil dun. Kay Travel Tabay TV, mega live shoutout po. Makakalaban kayo sa 4 years na ginagawa ng Amerika. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Sinakop nila muna ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya ngayon, Apple ang gusto natin kesa sa mangga. Dahil tayo nga ay colonial-minded na, dahil brainwash na tayo,
Amerika pagdating sa loyalty ng Pilipinas. Hindi. Brainwash ang mga Pilipino, colonial mentality. Yun. Yan ay tanggapin ninyo. Paano mapapabuti ang relasyon? Tanggapin ng talagang maka-Amerikano mga Pilipino. Number 2, huwag kumagat doon sa provocation na ginagawa ng PBBM administration. Hayaan lang nila yung kanilang Belt and Road Initiatives na sandamukan na kapital at proyektong binibigay nila. Hindi nila tayo ngayon binibigyan kasi daw hindi mo daw magandang relasyon natin. Sabi ko, mali. Yung Belt and Road Initiatives, hindi yan dapat kapag mabuti ang relasyon. Gamitin niyo yung iyong kayamanan para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kasi nakikita lang natin 3 maliit na mga tulay. Samantalang sa Indonesia, meron ng high-speed train. Galing ng Jakarta, papuntang Bandung. Sangkatutak ang proyekto ng China sa Vietnam at saka sa Malaysia. So dapat ibuhos nila dito nang makita ng Pilipino ang pagkakaibigan ng mga Chino. At ang sabi ko naman sa kanila, aming mga Pilipino, meron kami tinatawag na utang na loob, debt of gratitude. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ng aming kapitbahay. Lalong-lalo na sa mga Duterte. Yan ang pinagkaiba namin ng mga vlogger ng Tanso at DDS. Kami, tumatanaw pa rin kami ng utang na loob kay Tatay Digong. Hanggang ngayon, hindi mawawala sa puso't isip namin yan kahit sino pang pumalit na presidente. Na kahit si BP Sara pa ang maging presidente, nandun pa rin, nakatatak pa rin sa isip namin, sa puso namin, na yung mga kabutihan na ginawa ni Tatay Digong dito sa bansa natin. Yan ang hindi maaalis. Ayan ang hindi matanggap-tanggap ng hindi matanggap-tanggap ng mga partido ng mga tansu vlogger.